Ang kasaysayan ng unang mga UFO sightings sa Pilipinas ay kapanapanabik at magkakaiba. Narito ang isang kronolohikal na pagsusuri ng mga pangunahing pangyayari at mga milestone na may kaugnayan sa UFO phenomenon sa Pilipinas, patungo sa mga kontemporaryong teorya at patuloy na paghahanap ng mga sagot. Sa panahon ng teknolohiya, tayo'y patuloy na nagtatanong, ano nga ba ang katotohanan sa mga di maipaliwanag na misteryo at mga kwentong hindi nalutas kaya patuloy na gumugulo sa ating mga isipan? Samahan ninyo kaming sumilip sa mga lihim ng nakaraan at tuklasin ang mga misteryong nakapaloob dito. Halika at maglakbay sa mundong puno ng kakaibang hiwaga at kababalaghan. Welcome to Mystery PH. Episode 5, Mga UFO Sightings sa Pilipinas. Bago dumating ang mga Kastilang mananakop, mayaman ang mga katutubong komunidad sa Pilipinas sa mga salaysay at alamat na may kinalaman sa mga pakikipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa langit o ibang mga mundong hindi kilala. Bagamat hindi tuwirang tinukoy bilang UFO sightings, ang mga kwentong ito ay maaaring maging mga pinakamaagang anyo ng mga pagtatagpo sa mga aliens mula sa ibang planeta. Ang mga unang modernong ulat ng UFO sightings sa Pilipinas ay nagsimulang lumitaw sa gitna ng 20th century, habang dumarami ang interes sa buong mundo sa mga UFO matapos ang World War II. Ang mga unang sightings na ito ay kadalasang mga insidente na isinulat ng mga individual o maliit na grupo, at kulang sa malalim na dokumentasyon. Habang ang mga UFO sightings ay naging isang pandaigdigang phenomenon noong mga dekada ng 1950s at 1960s, ang Pilipinas ay hindi naging exception. Paminsan-minsan, nagulat ang mga pahayagan ng mga misteryosong bagay na nakikita sa kalangitan, ngunit karaniwan itong iniuugnay sa pangyayaring militar ng mga eroplano. Ang taong 1973 ay nagmarka ng isang malaking pagtaas sa mga ulat ng UFO sa buong Pilipinas. Iniulat ng mga saksi na nakakita ng mga kakaibang ilaw at hindi karaniwang hugis na mga bagay na gumagalaw sa kalangitan, na ilan sa mga ito ay iniulat na biglang nagbago ng direksyon o bilis. Ang dekada ng 1980 ay nagpakita ng pagbuo ng mga unang grupo ng mga Pilipino na nakatuon sa pagsisiyasat ng mga UFO at iba pang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sinimulan ng mga organisasyong ito na kolektahin at suriin ang mga ulat ng systematic, nag-aalok ng isang plataporma para sa mga saksi upang ibahagi ang kanilang mga karanasan nang walang takot sa pagmamaliw. Noong dekada ng 1990, ilang mataas na profile ng UFO sightings ang iniulat sa Pilipinas, ang ilan sa mga ito ay inilathala ng lokal at pambansang media. Sa panahong ito, dumami rin ang interes ng publiko sa mga UFO, na may mga programa sa telebisyon at pahayagan na naglalaman ng mga kwento at panayam sa mga saksi. Isa sa pinakamalaki at pinakamaayos na UFO sightings sa Pilipinas ay nangyari sa Las Piñas, Metro Manila, noong 2000. Isang bantay ng seguridad ang nag-record ng isang malakas na bagay sa kalangitan sa gabi, na kin-over ng mga lokal at internasyonal na mananaliksik ng UFO. Ang pangyayaring ito ay nagpakulo ng malawakang interes at debating pampubliko, bagamat inirerekomenda ng mga skeptic na maaaring ito ay isang maling pagkilala sa eroplano o natural na pangyayari. Sa pagdating ng social media at smartphones, ang mga ulat ng mga pagkakakita sa UFO sa Pilipinas ay naging mas madalas at mas madaling ibahagi. Sa kasalukuyan, ang misteryo ng mga UFO sa Pilipinas ay nananatiling isang paksa ng kagiliw-giliw, spekulasyon, at patuloy na pananaliksik. Ang mga teorya ay umaabot mula sa mga pagdalaw ng mga extraterrestrial at lihim na teknolohiya ng militar hanggang sa mga psychological phenomena at mga fake news. Kahit na may mga pag-unlad sa teknolohiya at mga pamamaraan sa pananaliksik, marami pa ring mga pag-uusap tungkol sa mga UFO na nananatiling hindi maipaliwanag, na patuloy na nagpapakawili sa mga skeptiko at mga naniniwala. Naniniwala ka ba sa mga aliens o UFOs? Ano nga ba ang mga ito at saan sila galing? Maraming salamat sa panunood, Kamisteryo.
Hanggang sa susunod na kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat.